I kneel before your throne. In brokenness I seek your face. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat, mga kaibigan po naming patuloy na sumusubaybay sa programa pong ito. Ito pong muli ang Back to the Scriptures na paborito nyo pong pakinggan tuwing linggo. Sa ganap pong ikapito hanggang ikawalo ng gabi, dito lamang po sa istasyon ng DWBL 1242 AM radio station sa inyo pong mga talapihitan. Ang Back to the Scriptures po ay patuloy nyo pong mapapakinggan at kasama ko po ang aking mga kapatid sa pagtaguyod ng salita ng Panginoon, si Brother Ronald Ubidos and Sister Sheila Torio. Magandang gabi sa inyo mga kapatid. Magandang gabi, Brother Robert, at sa atin pong mga suking tagapakinig. Magandang gabi, Sister Sheila. Magandang gabi, Brother Ronald and Brother Robert, at sa atin pong mga suking nakikinig. Okay, magandang gabi po. At purihin po natin ang Panginoon sapagkat tayo na naman ay nakasurvive sa loob ng isang linggo sa kanyang biyaya. Kaya tayo po ay sama-samang muling tatalakay po sa mga napakahalagang paksang pag-uusapan. At kung hindi po ako nagkakamali, kapatid na Ronald, ang ating pong pag-aaralan ngayon ay patuloy pa sa ating part 4. Yan. Ng ating pong pagtalakay. Series. So, mga kaibigan, at marami pang susunod yan. Kung kayo po ay nakapagbukas na ng inyong mga radyo, ay isang tabi muna ang mga dapat gawin at kayo po ay aming inaanyayahan sa loob ng isang oras na kami po'y samahan nyo sa mahalagang paksang pag-aaralan. At ang ating pag-aaralan, kapatid na Ronald, ay may kinalaman sa kautusan ng ating Panginoon. 10 utos, ano? 10 utos. Kasi na medyo nililikot ang paliwanag sa Biblia. Yun na nga. Kasi nga, sabi nga dun sa kapahayagan ng programa ng ating mga kapatid na ang dating daan, kay Ginoong Eli Soriano, ay sa kanyang pahayag ay Biblia daw ang sasagot, pero sa ating matagal na pagsusuri sa kanyang mga binibitawang kapaliwanagan ay napakalayo sa Biblia. Kaya ang Back to the Scriptures po sa tulong ng Panginoon ay maghahayag ng ayon lamang po talaga sa Biblia. Kaya kayo po ay tumutok, mga kapatid, mga kaibigan. At bago po tayo magpatuloy ay atin pong hihilingan ang banal na Espiritu na tayo ipangunahan sa pamamagitan ng panalangin, Brother Ronald. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat, O Diyos, sa pagkakataong kami muli sa programang Back to the Scriptures ay makapaglilingkod sa inyo sa pamamagitan po ng istasyong ito. Panginoon, hinihingi namin ang inyong basbas at gabay at nawa, Panginoon, wag niyong bigyan ng pagkakataon ang kaaway na hadlangan po ang programang ito sa anumang paraan, sa technical o sa audio o sa video, Lord, sa mga Panginoon, para po mas maraming makinabang sa mga taong makikinig sa programang ito. At hipuin niyo po nawa ng inyong banal na Espiritu ang mga taong nakikinig ngayon at naghahanap ng inyong katotohanan. Ito mga lahat ay amin dalangin. Alam po namin inyong pinakinggan sa pangalan ni Jesus. At yun na nga, bago tayo magpatuloy, Sister Sheila and Brother Ronald, atin pong ipinababatid sa ating tagapakinig na ang amin pong pagpapahayag ay hindi po para mambatikos ng ibang kapatid natin. Amen. Amen. Kundi ito ay pagpapahayag din ng pag-ibig upang ang sabi nga, kung tayo ay nasa Panginoon, ihahayag lamang natin ang katotohanan. Kaya yun po ang ating layunin na ating pinararating sa kanila. O kaya po, ito pong programang ito ay ituring nating isang Bible study. Pag-aaral, sapagkat kami po ay naniniwala na meron po talagang katotohanan at ito po ay nakasulat sa Biblia. Kaya nga po itong katotohanan na ito na iningatan sa atin hanggang sa panahong ito ay ito po ang dahilan kung bakit kailangan nating ihayag ang mali. Dahil marami pong mga kamalian doktrina ngayon sa Biblia na nagpapakilalang totoo. Yun na nga, lalo na may kinalaman sa 10 utos. Kaya nga po dito sa ating series ngayon, yung tinatawag natin pong Eli Soriano Biblically Exposed. Biblically Exposed nga po, kasi hindi ho natin inatake ang kanyang persona. Ay ito na yung part 4. Sasagutin po natin yung 4 na mahalagang bagay na atin pong i-discuss ngayon. Ang 4 na mahalagang bagay na atin pong i-discuss ay unang-una yung kanyang argumento tungkol sa kakulangan daw ng 10 utos. Kulang daw yung 10 utos. Dahil meron daw utos ngayon na wala sa 10 utos. Pangalawa, yung kanyang ginagamit sa Hebreo 7:12 na pinalitan na daw yung kautusan dahil pinalitan na yung kautusan sa pagkasaserdote.
At pangatlo, yung 10 utos daw ay wala na dahil tayo daw ngayon ay nasa bagong tipan na ayon sa Hebreo 8:7 hanggang 8. At ngayon daw ang ating sinusunod na ay ang kautusan ni Kristo ayon sa Galatia 6:2. So siguro doon na tayo muna sa una. Oo, kapatid. Na yung sinasabi ng ating kaibigan, si Ginoong Eli Soriano, at itinuturo niya sa kanyang mga members sa ang dating daan, at ito'y laganap, naririnig natin sa TV at sa radyo, na ang 10 utos daw ngayon, hindi na daw dapat sundin, dahil ito daw po ay kulang. Ito'y bahagi ng video na ating napakinggan. May nagtanong sa kanya na isang babae. Yung po bang 10 Commandments ay nagkaroon po ba ng pagbabago at may bago bang kautusan na dapat sundin sa New Testament? Alam mo, sa 10 Commandments, kapatid, walang nakalagay doon, bawal ang marihuana o shabu. Meron ba nun? May binyag ba sa 10 Commandments? Wala naman binyag sa 10 Commandments eh. Bilangin mo isa-isa yung commandments. Number 1, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Number 2, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan, huwag mong luluhuran sila. Number 3, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Number 4, ipangilin mo ang araw ng Sabat. Number 5, igalang mo yung ama't ina. Number 6, huwag kang papatay. Number 7, huwag kang mangangalunya. Number 8, huwag kang magnanakaw. Number 9, huwag kang sasaksi sa di katotohanan. Number 10, huwag mong iimbutin ang pag-aari ng iyong kapwa. O meron ba rin binyan? Kapatid, wala naman eh. So kung hindi kompleto yon, hindi yun ang batas ngayon. So, ibig sabihin, hindi na dapat sundin ng 10 Commandments kasi kulang. Oo. Dahil wala nga naman nakalagay na marijuana. At shabu, bawal ang marijuana at bawal ang shabu, at walang bautismo. Kaya lang nung una ko itong narinig, ang sabi ko, kung yung mga tagapakinig niya mag-iisip, bakit ba sa buong Bible ba, sabihin na natin sa buong Old and New Testament, sa 66 books ng Bible, 66 books, meron bang nakasulat talagang marijuana at shabu ron? Wala. Wala rin. Wala. So dapat pala, kulang pala ang Biblia. Lalabas ganon. Lalabas, kulang ang Biblia at hindi natin dapat paniwalaan. Yun na nga. We're just following yung kanyang flow of argument. No? Unang-una mangyayari yon. Actually, meron silang dating daan na ginawang software, Bible software, Brother Robert. Ito yung tinatawag nilang digital Bible software. Tinignan ko ron, sinearch ko yung word na marijuana at yung word na shabu sa buong Bible. Ay sa New Testament and Old Testament, mismo sa kanilang digital Bible software na gawa ng ang dating daan, wala ring marijuana at shabu. So, ibig sabihin, anong puntong palabasin ni Ginoong Soriano? Di kulang pala ang Biblia natin, hindi lang 10 utos. Yun na, lalabasin buong sa Biblia ganon. natin ang kulang. Kasi inumpisa niya sa maraming bagay na ayaw niya. Yun nga. Yung tama. Sabat, ayaw niya. So, Ayaw niya. susunod, yung Biblia, ayaw niya na rin. Ikaw ba, nagpapakilala kang lingkod ng Diyos at tagapangaral, sasabihin mo, kulang. Ano? Okay. Kami po hindi naniniwala doon sa sinasabi niya. Kasi unang-una, kung ang pagbabatayan po kasi ay yung tinatawag na prinsipyo, yung tinatawag na marijuana at shabu, kasi minsan may nagtatanong din sa atin yan. No? May namimiloso po sa atin. Bakit nyo ipagmabawal yung sigarilyo? Shabu at marijuana, wala naman nakalagay sa Biblia, meron ba nakasulat? Una, wala talagang nakasulat na letra por letra. Pero hindi ibig sabihin, sa prinsipyo o sa diwa ay wala na pagbabawal. Di ba, Brother Robert? Tama yan. For example, sinasabi rito sa Old Testament, no? Sa Old Testament din, kasi ang kini-question ni Andy Soriano, para bang sa Old Testament, hindi bawal yung marijuana o hindi bawal yung shabu. Okay? Pero may mga prinsipyo tayo na makikita sa Old Testament na pwedeng ikapit natin sa mga modernong panahong droga. Dahil pareho lang sila ng epekto. Tama. For example, yung sa alak. Ako na lang magbabasa. Sige, kapatid. Sabi rito, mga kapatid, pakinggan nyo ha, ito'y pangunahing kumakapit sa alak, pero tignan nyo kung bakit siya pinagbawal dahil sa masamang epekto. Sino ang may kalungkutan at may malaking panghihinayang? Sino ang may kaaway at kabalisahan? Sino ang nasusugatan ng hindi nalalaman? At sino ang may matang pinamumulahan? Sino pa kundi ang sugapa sa alak? At ang nagpapakalango sa masarap na inumin. Huwag mong tutunggain ang matapang na alak kahit ito'y katakam-takam. Ayun.
sapagkat kinaumagahan ay daig mo pa ang tinuklaw ng ahas na makamandag. Ayun. Kung ano-ano ang iyong sasabihin at hindi ka makapag-isip ng mabuti. Ang makakatulad nito ay nasa gitna ng dagat at hinahampas ng malaking alon, pasuray-suray kang naglalakad. At sasabihin mo, ano sa akin kung ako'y mahandusay? Mabulagtaman ako. Ayos lang yan. Pagbangon ko, iinom ulit ako. Ayun. Okay. Alcoholic na. Tingnan mo, di ba? Oo. Sinasabi rito, Nakaka-addict. epekto ng alik. Oh, Nakaka-addict. nakaka-addict. Oo. Mamumulay mata mo, pati yung isip mo, mawawala ka Tapos sa para isip raw mo. siyang lumulutang. Parang Totoo naman talaga. Di ba? Parang floating ka, no? Tapos pasuray-suray ang paglakad mo. Ayun. Sila, di ba? Ayun. Ito ay, bagaman walang word for word na marijuana, Oo. at shabu, pero yung epekto niya, Epekto makikita sa mo utak. pareho. Sa Kaya nga utak, pinagbabawal ng Biblia, Oo. by principle, parehong epekto kasi hindi magdudulot ng mabuti sa'yo. Tama, kasi itong ating computer natin yung ating kaisipan para makadiscern ng tama't mali. Yan. Kaya ayaw ng Panginoon na ito'y masisira. Oo. Kaya ibig sabihin, kung walang mababasa si Ginoong Soriano na letra por letrang Ay, bawal pwede ang na pala. marijuana, Pwede na. hindi pwedeng, Ay, pwede na oo. pala. Oo. Sa kanya baril. pwede. Wala rin baril eh. Oo, pwede, wala rin baril. pwede na pala mamaril ng tao. Ayun. Dahil di naman bawal ang Oo nga, baril. kung susundin, yung nababasa. Pero batay po sa nakita natin yung prinsipyo, hindi na ho natin kailangan na sabihin na walang mabasa, may mabasa, wala talaga. Tama yun. Pero sa prinsipyo meron. Anong ibig natin sabihin to, mga kapatid? Hindi ho kulang ang 10 utos. Hindi kulang. Unang-una, yung pong utos ng yung sa huwag kang papatay, Brother Robert. Pagka ikaw ay nagshabu, o kaya ikaw ay nagmarijuana, o kaya ikaw ay nagdrugs, ultimo nga yung sigarilyo eh. Pagpapakamatay na yun eh. Di ba? Pinapatay mo yung sarili mo. Tama yun. Di ba? Yung huwag kang papatay, akala siguro na Ginoong Eddie Soriano, yun lang pumatay ka ng kapwa mo. Sasakalin mo yung tao. o Sasakalin mo, sasaksakin mo. Oo. Pero hindi niya alam, nakapaloob sa prinsipyo, nung huwag kang papatay, ay yung mismong pag-aalaga sa katawan mo. Kasi pagka ikaw ay nagbibisyo, pinapatay mo yung sarili mo. Tama yung kapatid. Oo, kaya yung huwag kang papatay, yung huwag kang papatay, malawak po yan. Malawak yun. Ang problema, akala niya, walang mabasa kasing shabu dyan, marijuana, yung huwag kang papatay. Kaya nga, di ba yung mga, Brother Robert, Tama Sister yan. Sheila, yung tinatawag natin yung mga passive smokers? Ano yun, sino yung mga passive smokers? Di ba sila yung mga hindi naninigarilyo? Oo, Kagaya natin. nakakalanghap Hindi lang. tayo naninigarilyo, nakakalanghap lang tayo. Pero mas delikado daw ang epekto ng sigarilyo sa atin na mga nakakalanghap. Nakakasinghot, oo. Hindi nga tayo naninigarilyo, pero mas malala ang magiging epekto sa atin. Tama yun. So in that sense, pumapatay ka ng kapwa mo. Oo. Kasi hindi ka concerned sa kalusugan ng, Ng o iba. sa environment. Tama yun. So, Nakakaperwisyo ka ng iba. oo, kaya hindi na kailangan na itanong sa atin ni Ginoong Soriano, may mababasa ka bang shabu, marijuana, sa Ten Commandments? Hindi na ho, kasi yung prinsipyo huwag kang papatay, Oo. ando na po yun sa At loob. saka kapatid, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Kung iniibig mo ang iyong kapwa, hindi ka gagawa ng mga harmful na mga ganyang Totoo yan. ma-i-inhale ng tao. Tama ka dyan, Brother Robert. In fact, sabi nga ni Ginoong Soriano sa kanyang video, Kung mahal mo yung kapwa mo tao, hindi ka magnanakaw. Kung mahal mo yung kapwa mo tao, hindi ka papatay. Kung mahal mo yung kapwa mo tao, hindi ka mag-iimbot ng kanyang pag-aari. So, ang maraming kautusan pauwi doon. Sana naunawaan mo, kapatid. so ibig sabihin, alam din pala niya na mayroong prinsipyo nakapaloob dun sa huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, Tama. Ibig sabihin, pag mahal mo yung kapwa mo, hindi ka gagawa nun. Tama yun. Ba't niya tinatanong, ba't parang kulang daw ang 10 utos? Yun. Baka kulang ang kanyang pagkaunawa. Maari kapatid. Yan ang problema Yun. po. Wala hong kulang sa 10 Wala, utos. wala. Sister Sheila, pakibasa mo nga yung Kawikaan 11:9 sa iyong Biblia. Nakita mo ba? Kasi yung huwag kang papatay sa Old Testament, Brother Robert, hindi lang ito yung mananaksa ka Oo, o hindi lang mananakal yun. ka ng Tama kapwa yun, mo. tama Nakita mo na ba, Sister Sheila? Anong sabi dyan? Babasahin ko po siya sa Ambagong ang Biblia Yan, sa sige. Proverbs 11 verse 9. Sinasabi po rito, pinupuksa ng masama ang kanyang kapwa sa pamamagitan ng bibig, ngunit sa pamamagitan ng kaalaman ay nililigtas ang matuwid. Ang Ayun. ganda. Ayun. Paano daw natin pwedeng puksain o patayin? Sa pamamagitan ng bibig. Salita, Oo. ng salita. Oo. So, ibig sabihin, si Ginoong Soriano pala, kaya pala pwedeng magsalita ka ng masakit sa kapwa mo. Kasi Walang wala mababasa. na pala yung 10 utos Oo, wala na 10 na huwag utos. kang papatay. Wala Oo. naman pala kasi daw mababasa na huwag mo mumurahin kapwa mo. Nako. Ay, yung pala, kapatid, mga kaibigan,
Ang sabi ng Biblia, kahit sa Old Testament, pag nagsalita ka ng masakit sa kapwa mo, para mo na siyang pinapatay. Pinapatay mo na. Pinampapatay mo yung bibig mo. Yung bibig mo. Totoo Ayun. Totoo yun. So, ibig sabihin, hindi kulang yung 10 utos. Hindi kulang. Ang kulang yung kanya pong pagkaunawa. Kanyang pagkaunawa, mga Ano ho? kaibigan. Ngayon, paano yung sinasabi ni Ginoong Soriano na kulang daw yung 10 utos kasi wala daw bautismo sa Old Testament? Oo. Sabi niya, Ginoong Soriano, sabi niya sa video, Nung panahon ni Moises, wala namang binyag dun eh. Walang binyag dun, walang bautismo. Pero sa panahon ni Kristo, utos pati bautismo ng taong makasalanan at nagsisisi. So yun daw, sa Old Testament, wala daw bautismo, walang binyag. Hindi Old Testament, kundi sa 10 utos. Sa 10 utos. Actually, meron akong sinulat na article, Brother Robert, Sister Sheila, sa website na angtinigsailang.org. No? Ang pamagat po ng ating article doon, sagot kay Soriano, ang bautismo sa 10 utos. Ito yung makikita nyo po sa angtinigsailang.org articles. Punta ho kayo ron. Kasi, Brother Robert, Sister Sheila, parang ganito yung nangyari kay Ginoong Soriano. Naghahanap siya ng bautismo sa 10 utos. Ayun. Parang ganito. Merong isang doktor, nagpunta sa hardware. Sabi nung doktor doon sa nagtitinda sa hardware, pabili nga po ng gamot sa sakit ng ulo. Siyempre hardware, sabi nung titinda, Dok, wala ho kong tindang gamot dito kasi hardware to. Nagtitinda kami, pako, martilyo, semento, kahoy. Rugby. Sabi pa naman doktor ay hindi pwede. Wala pala kayong tindang gamot. Yung hardware. Ipasara nyo na yung hardware nyo. Kulang yung tinda nyo. Ayun. Ang tanong, Ang layo. makatwiran ba yun? Oo, malayo. Doktor, naghahanap ka ng gamot sa hardware. Ang gamot saan ba hinahanap? Sa butika. Sa butika, di ba? Yun. Di ba? Kaya may pagkaganon si Ginoong Soriano. Ibig natin sabihin dyan, mga kapatid, ganito. Si Ginoong Soriano, naghahanap siya ng ritual, seremonya ng bautismo sa kautosang moral, Ayun. which is the 10 Commandments. Ang bautismo po kasi, mga kapatid at mga kaibigan, hindi ho siya kasama talaga sa 10 Commandments, kasi po, ang bautismo ay part ng mga seremonyal at ritual. Yun. Kung titignan po natin sa Strong's Bible Dictionary, ito ginagamit din po ni Ginoong Soriano, yung baptism, ang definition po rito ay to immerse, submerge, to make well, used only in the New Testament of ceremonial ablution, especially technicality of ordinance of Christian baptism. Ayun. Itong bautismo ay ceremonial. Ceremonial. Ang 10 Commandments, hindi ho ceremonial, yan po ay moral law. Moral yan. Oo. No? So, ba't ka maghahanap ng ceremonial sa moral? Oo, Set ang of layo. moral. Yun na nga, gaya ng naghahanap ng ng gamot sa Naghahanap hardware. ka ng gamot sa Wala hardware. talaga makikita. Wala talaga. At sasabihin niya, ang dadamot nyo, hindi kayo nagbebenta. Mali kasi yung hinahanap. Mali kasi Mali yung lugar. hinahanap. Kaya Yun. ganun po ang nangyari. Ang totoo niyan, Brother Robert, yung prinsipyo ng bautismo, makikita mo na sa Old Testament. Diba, Sister Sheila? Meron tayong mababasa rito, for example, dito sa unang Korinto 10:1-2. Sige. Sinasabi po dito, mga kapatid, hindi ko nais na hindi niyo malaman ang ating mga ninuno ay dumaan sa ilalim ng ulap at silang lahat ay tumawid sa dagat. At lahat ay nabautismuhan kay Moses sa ulap at sa dagat. Okay. Yun. At sabi ni Ginoong Soriano, sa 10 Commandments, walang bautismo. Sa panahon daw ni Moses, walang bautismo. Ano itong sinasabi dito sa Korinto? Lahat na ay dumaan. Ang linaw Sa Ang bautismo. linaw, di ba, Sister Sheila? Mga kapatid, hindi ko nais na hindi nyo malaman. Ngayon, sila na naman, malaman na ni Ginoong Soriano at ng ating mga kaibigan sa dating daan, na ang ating mga ninuno ay dumaan sa ilalim ng ulap, Ayun. at silang lahat ay tumawid sa dagat, at lahat ay nabautismuhan kay Moses sa ulap at sa dagat. Yun. Meron pala So, itong mga Israelita, nabautismuhan. Ngayon, ang problema kay Ginoong Soriano, hinahanap niya sa 10 utos ito. Alam mo kung bakit wala sa 10 utos? Kasi ito, tumatawid pa lang sila sa dagat na bautismuhan. Naunap muna yung pagtawid ng Israel sa dagat bago sila mabigay ang 10 utos sa bundok ng Sinai. Ayun. Tama po ba? So, ibig sabihin, nauna yung bautismo kasi tumawid sila ng dagat, that is for them baptism. Tama. Tsaka yung pagtawid nila sa dagat, nakarating na sila sa Mount Sinai, tsaka ngayon ibinigay yung set
Yun. ng Ten Commandments Tama sa yan. Israel. So, ba't mo hahanapin yung bautismo sa Ten Commandments? Hindi mo ba? Ang layo So, nga nawala yung order, nawala sa kanya. Siguro, I don't know kung sinasadya ba ni Ginoong Soriano o kaya ay intentional. Pero, how come hindi niya nabasa itong talatang ito? Kasi nga, mahirap nga kapatid yung yung tinatawag na tatakasan mo yung katotohanan. Tama. Patalon-talon ka, ang dami mo tuloy pagtatakip, nababaong ka lalo sa, Eksakto. sa mali. Tama, Yun Brother yun. Robert. Takas yan ng takas sa Sabat, takas yan ng takas Oo. sa 10 utos. Lumalawig ngayon yung kapahamakang kinasasadlakan. Lumalala. Oh, tsaka Brother Robert, Sister Sheila, ito ay mga kaibigan na nakikinig. Hindi namamalayan ni Ginoong Eli Soriano na noon sa Old Testament, sa Levitical priesthood, meron sila mga baptisms. Meron. Ito ibabasahin ko po sa Hebrews chapter 9, verse 9 and 10. Ito ibabasahin ko sa New Revised Standard Version. Na ganito po ang sinasabi sa Hebrews chapter 9, verse 9 and 10. This is a symbol of the present time, during which gifts and sacrifices are offered, that cannot perfect the conscience of the worshipper, Ayun. but deal only with food and drink and various baptisms, Ayun. regulations for the body, imposed until the time comes to set things right. Ayun, meron. Biruin mo pala dun sa panahon noon, nung meron pang sacrifices, no? Mga offerings, but it cannot perfect the conscience of the worshipper. Meron silang mga pagkain, inumin, and various baptisms. Bautismo. Sa ibang translation ay ceremonial washings. Yun, tama. So Paghuhugas. meron palang bautismo, ba't di alam po ni Ginoon? Alam niyo, pag tinignan niyo sa Greek Meron. itong Hebrews chapter 9, yung baptism doon, ang word ay baptismois. Plural pa yon. Galing po sa ugat na salitang baptismos, no? Baptismos. Ito yung makikita po ninyo sa Strong's Greek Dictionary sa number G909 para po may guidelines po kayo sa inyong pagsusuri. So, noon pala sa Old Testament, may bautismo, Meron pero na. hindi sa 10 utos nakalagay. Tama. Ba't doon Part niya ito ng ceremony. Kaya hinahanap? Kaya nga ang sabi rito, itong sacrifices, yung mga gifts, offerings, ay various baptisms, regulations for the body. Ito'y part ng ceremonial noon sa Old Testament. Paano yung pagtutuli? Baka hanapin niya, ba't walang pagtutuli? Ayun. O di dapat yung tao hindi magpatuli lahat. Mali. Yun na Ibig nga. ko sabihin, iba ho kasi ang ceremonial law, no? Yun. Ginoong Soriano, iba yung ceremonial sa moral law. Ang nakakalungkot nga ito, Sister Sheila, habang pinapanood ko yung mga video ni Eddie Soriano sa presentation about Ten Commandments, inuulit-ulit niya yun. Iba-ibang episode, iba-ibang taon, iba-ibang tagpo. Pag nagtatanong ba't walang 10 utos, ang Ayun. sagot niya, kulang yan, walang bautismo. Yun. May binyag ba sa Ten Commandments? Wala namang binyag sa Ten Commandments eh. Bilangin mo isa-isa yung commandments. O meron ba rin binyag? Kapatid, wala naman eh. So kung hindi kompleto yon, hindi yun ang batas ngayon. So makikita natin sa Bagong Tipan, merong utos na bautismo. Doon sa 10 utos, walang bautismo ron, kapatid. Sa panahong Kristiyano, lalo na sa ating mga hintil, hindi yung 10 utos. Tanyo ha, pakita ko sa inyo. Sa 10 utos ba may binyag? Wala ano ho? Wala. Basahin niyo 10 utos, walang binyag. Hindi na po 10 yan. Sa 10 utos, wala pong bautismo eh, walang binyag. Sa utos ni Kristo, may bautismo para hugasan ng kasalanan ng tao. Ayun pala, meron pala eh. Nauna nga ang bautismo sa dagat. yung Nauna mga- pa. Mukhang pakiramdam niya, Brother Ronald, sa New Testament lang nag-exist ang bautismo. Yun ang pakiramdam niya. Tapos ito, sa Hebreo 9:9, various baptisms pa nga Meron. Iba-ibang bautismo, no? Kaya po, hindi ho kulang po ang 10 utos. Ano ho? Hindi ho kulang ang 10 utos. Ang kulang lang po ay pag-aaral ng Biblia Yun. ni Ginoong Eli Soriano. So, ibig sabihin noon, may bautismo na noon sa Old Testament, meron pa rin 10 utos. Meron pa rin. Ha? Tama. At yung bautismo hindi ko karagdagan noon sa panahon ni Moses, Hindi. sa 10 utos, sapagkat ang bautismo is ceremonial. Part Correct. pa yun noon sa Correct. Israel. At yung set of 10 commandments ay moral. Ay moral. Moral law, kung Yun tawagin yan. Yun yung ating mga damdamin at pag-uugali sa Diyos at sa kapwa. Oo, at ang totoo niyan, kung ang pag-uusapan, total naniniwala si Ginoong Soriano na yung 10 commandments ay meron siyang prinsipios na sa kanyang mga letra, sa likod ng mga letra. Pwede natin sabihin na ang bautismo ay maaaring ito ang prinsipyo sa loob ng tinatawag nating utos ng Diyos, yung ika-4 ng utos ng Diyos na magpahinga sa Tama. 7 araw. No, di ba, Brother Robert? Tama. Kasi ang prinsipyo ng bautismo, sabi rito sa Roma 6:3 at 4,
Gay ganito. Sa Roma 6:3 at 4. Ito yung babasahin natin. Brother Robert, nakita mo? Sige nga, pakibasa mo. Roma 6:3 at 4. 6:3 at 4. Ito po ang sabi. O hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat ng mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay mga nabautismuhan tungo sa kanyang kamatayan? Yun. Kaya tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama. Yun. Gayon din naman tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. Tayo'y makakalakad sa panibagong buhay dahil sa bautismo natin kay Kristo Jesus. Yun. Kaya kapag ka na kay Kristo ka po, bibigyan ka ni Kristo ng kapahingahan. Anong klaseng kapahingahan ito, Sister Sheila? Nakita mo ba sa Mateo 11, 28-29? Pakibasa mo nga. Tama yan. Magsipagparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking pagpapahingahin. Ayun. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mangaral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbaba sa puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Amen. So, ibig sabihin, magkakaroon ka ng kapahingahan, ibig sabihin yung kasalanan mo ay itong lahat ay aalisin ni Kristo. Tama yun. Itong nagpapabigat sa ating buhay ay didinisin ka sa kasalanan. Kasi nga po, pagka ikaw ay sumusuway sa kautusan ng Diyos at nagpapatuloy na lumakad sa pagkakasala, hindi ka talaga makakasumpong ng kapahingahan ng Totoo Diyos. yun. Halimbawa, mamamatay tao ka, patay ka ng patay, tapos nagbabayad ka, tago mo ko, hindi pa rin, hindi ka panatag. Oo, hindi ka peaceful. Lilit ang mundo mo, kaya totoo na naiipon lang yung kasalanan napakabuti mo. ng Diyos na binigyan tayo ng gantong moral. Ito ay preserve tayo sa ikakabuti natin. Amen. Diba? Oo. Ikaw, pag nagnakaw ka ba, gaganda ang buhay mo. Hindi, pandidirihan ka. Kaya kung ang bautismo po ay lumalarawan sa tinatawag nating kapahingahan sa kasalanan, no, na tinatawag na kapahingahan sa kaluluwa, tama lamang po na ang 7 araw ng Sabat ay maaaring lumarawan po sa bautismo. Tama. Kaya nga dito sa Hebreo 4:4 hanggang 6, pakibasa mo nga, Sister Sheila, Hebreo 4:4 hanggang 6. Sapagkat sa isang dako ay sinabi niya ang ganito tungkol sa 7 araw, at nangagpahinga ng 7 araw ang Diyos sa lahat ng kanyang mga gawa. Okay. At sa dakong ito ay muling sinabi, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan, kaya't yamang may natitira pang ibang dapat magsipasok doon, at ang mga pinangaralan ng una ng mabubuting balita ay hindi nangagpasok dahil sa pagsuway. Tama. Talagang hindi ka makakapasok sa pahinga ng Diyos kung hindi ka pa nababago sa buhay mo. Tama kung ikaw'y nabubuhay sa pagsuway, sa kautusan. Kaya kung hinahanap mo yung diwa ng bautismo sa 10 utos, yan po ang 7 araw ng Sabat. Tama yun. No? Kasi lumalarawan yon sa pag-iwan mo sa gawa ng kasalanan, kapahingahan sa iyong kaluluwa mula sa Physical kasalanan. at spiritual. Physical at spiritual na aspeto yan, Brother Robert, di ba? Wellness talaga. It's holistic po. Holistic ang tawag natin dyan. Tama yung kapatid. Kaya saan man natin tignan ang sinasabing Ginoong Soriano, wala daw bautismo, wala daw shabu, walang marijuana pinagbabawal sa 10 Commandments. Hindi ho kulang. Hindi ho kulang ang 10 utos. Alam nyo po, ang kulang nga po talaga ay yung pag-aaral ni Ginoong Eli Soriano. Paano natin nasabi na hindi kulang ang 10 utos? Ito po, babasahin ho natin sa isang, bakibasa mga Brother Robert yung Santiago 1:25. Okay. Tingnan natin, kulang ba ang 10 utos? Tingnan po natin. Pakinggan po natin. Ito po ang sabi. Ngunit ang tumitingin sa sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan, at nananatili na hindi tagapakinig na malilimutin, kundi tagatupad na gumagawa, siya ay pagpapalain sa kanyang gawain. Anong tawag sa kautusan, Brother Robert? Sakdal na kautusan. Sakdal eh. Perfect. Ano ba yun? Hindi kulang. Hindi kulang. So, paano mo nasabi na ito yung 10 utos? Basahin mo sa 2:11 din, dyan sa Santiago. Tingnan po natin ang Baka patuloy sabihin na kasi pagbasa. niya, hindi 10 utos yan Tingnan po natin ang patuloy yan. Sa 2:11, chapter 2, verse 11. Sapagkat siya na nagsabi, huwag kang mangangalon niya, ay nagsabi rin, huwag kang papatay. Ngayon, kung ikaw ay hindi nangangalon niya, ngunit pumapatay ka, ikaw ay lumalabag sa kautusan. Okay, tamo na. Kaya't magsalita kayo at kumilos na gaya ng mga taong Yan. hahatulan sa pamamagitan ng kautusan ng kalayaan. Kaya nga dyan tayo hahatulan eh. Panghatol eh.
Kaya ang nga barometer- hahatulin eh. Yun ang barometer, kapatid. No? Oo. So kung wala ng kautusan, tanungin mo si Ginoong Soriano, wala na bang kasalanan ng tao ngayon? Yan, magandang point yan. Kasi paano bang magkakasala? Kasi ang kautusan na nagpapakilala sa kasalanan. Tama Sabi yun. sa Roma 3:20. Mm-mm. So paano mo sasabing makasalanan? Kung wala ng kautusan. Oo. Anong basihan? Anong basihan, Anong kapatid? foundation para Tama. masabi mo nagkasala? Anong ipinanukat para sabing nagkasala ka? Eh dyan nga sa binasa mo sa Santiago, napakalinaw eh. Yun. Ahatulan tayo sa kautusan ng kalayaan. Ng Sabi niya, kalayaan. Oo. ang 10 utos daw, ang kautusan ay para sa mga naalipin. Eh dyan, kautusan ng kalayaan. Pinapalaya ka nga eh. Kautusan ng pagkalaya. Pagkalaya. Kaya maliwanag mga kapatid, mga kaibigan na nakikinig, ay tignan po ninyo sa inyong Biblia, ang 10 utos hindi ho kulang. Ang totoo niyan, ito po ay sakdal. Perfect nga Kaya sabi. nagagamitin siya na standard for judgment. Tama, tama yung sa kapatid. ating moral law, sa ating Oo. way of life, kung tayo ba'y namumuhay Tama ayon yun. sa kalooban ng Panginoon. So ngayon, dito tayo sa issue number 2 ngayon. Sige, kapatid. Sister Sheila, ano ba yung issue number 2? Nakita mo ba dyan? Aha. Sabi dito ay pinalitan din naman ang kautosan, wala na ang 10 utos ngayon. Ano yung ginagamit yung talata dyan? Sa Hebrews 7 verse 12. Pwede hindi natin commandments ngayon. 7:12 ng Ebreo. Sapagkat nang palitan ang pagkasaserdote, ay kinailangang palitan naman ang kautusan. Ayan, pinalitan ng sacerdote Moises. Ang utos na itinuro niya 10 utos, pinalitan din naman ang kautusan. Kaya wala na yung 10 utos ngayon, kapatid. May bagong utos, yan ang kautusan ni Kristo. Pakibasa mo nga, Sister Sheila, Baka ano hindi ba yung na- sinasabi niyan? Ito isa sa mga paborito niyang talatan, lagi inuulit-ulit. Favorite ba niya yan? Favorite niya, Brother Robert. Ito pong sinasabi, sapagkat ng palitan ang pagkasaserdote, ay kinailangan palitan naman ang kautusan. Ayun. Yun. So, pinalitan nga naman yung pagkasaserdote. Oo. So, kailangan palitan Tanong din din ang kautusan. ang kautusan. Oo. Ngayon, kung isasara nyo po, mga kaibigan, ang inyong Biblia, Oo. kagaya ng ginagawa ni Ginoong Soriano, hindi na niya binabasa yung konteksto eh. Sasabihin niya 10 utos yun. 10 utos eh. Ang tanong ano ba ang tinutukoy ditong kautusan? Yan ang Oo, tanong. tama yan, Sister Sheila. Yan ba ay 10 utos ba yan? O anong kautusan yan? Ayun. No? Kailangan maging Oh, malinaw. ang context niya nasa verse 11 eh. Ayun. Ano? Pakibasa mo nga, Sister Sheila, verse Sige. 11. Tingnan natin. Kasi binasa niya sa 12. Oo. So ano ba yung pinag-uusapan ditong kautusan tungkol saan? Ayan. At sinasabi, ngayon kung may kasakdalan nga sa pamamagitan ng pagkasaserdote ng mga Levita, anong kailangan pa na magbangon ng ibang saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek at hindi ibilang ayon sa pagkasaserdote ni Aaron? Ayun Ayun. pala. So ang pinag-uusapan pala dyan, Brother Robert, yung pagpapalit ng pagkasaserdote Ayun. mula sa pagkasaserdote ni Oo. Aaron Mm-mm. patungo sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Levitical priesthood. Hindi pwede kasing palitan basta-basta Oo. yung order ng pagkasaserdote ni Aaron papunta kay Melchizedek kung Oo. walang babaguhing rules Tama. at order. Oo. Kasi po, ang konteksto nito, Ginoong Soriano, hindi ho 10 utos. Hindi. Ang konteksto po nito ay yung pagbabago ng kautusan tungkol sa lahi at angka na ihirangin bilang saserdote. Ayun. Paano natin nalaman? Tama Ito po yun. yung mababasa natin dito po sa Hebreo 7:13 hanggang 16. Meron ka ba dyan Tagalog Popular Version, PBB, Ayan. ang bagong ang Biblia? Okay. Ito ang bagong Biblia. Ayan. Sige. Ang bagong, hindi, yung magandang balita Magandang Biblia balita pala. Biblia. Sige. Oo. Tagalog Popular Version. Mas maliwanag, no? Ang Sige. tanong ho uli natin, ang konteksto po ay hindi tungkol sa pagbabago ng 10 utos, kundi tungkol sa pagbabago ng utos tungkol sa pagpapalit ng angkan ng paghihirang bilang saserdote. Ayun. Sister Sheila? Hebrews 7 verse 13 13 to 16. At ang ating Panginoon na siyang tinutukoy nito ay kabilang sa ibang angkan. Wala isa mang naglingkod bilang saserdote mula sa angkang iyon. Alam ng lahat na siya'y mula sa angkan ni Huda at hindi binanggit ni Moses na ang angkang ito nang sabihin niya ang tungkol sa mga saserdote. Ayun. Verse 15, ito'y lalo pang naging maliwanag nang magkaroon ng ibang saserdoteng katulad ni Melchizedek. Ayun. Naging saserdote siya dahil sa kapangyarihan ng buhay na kailanmay di matatapos at hindi dahil sa lahi ayon sa tuntunin ng kautusan. Okay. So,
Ang pinag-uusapan pala rito, mga kapatid at mga kaibigan, yung kautusan tungkol sa pagpapalit ng order kung sino yung hihirangin bilang saserdote. O pari. Kasi noon ang utos noon sa panahon ni Moses, ang tangi lamang sa angkan ni Levita. Levita, oo. Kukunin ang mga saserdote, no, Yun. sa angkan ni Aaron. So may utos 'yon. Yun ikautusan, hindi naman 10 utos yun Hindi eh. ko utosan yun. Oh, Levitical priesthood nga Levitical yun. priesthood. Kaya ang sabi ganun kasi, ang Panginoong Hesukristo, sabi sa verse 13, sa ibang angkan siya kabilang. Kay Huda. Oo. Wala sa angkan ni Huda. Angkan ni Oo, Huda. dapat kay Levi. Oo, na walang pinag-uusapan tungkol sa pagkasaserdote. Ayun. So paano ngayon ito papalit? Paano ngayon papalitan? At anong pagkakaiba ng pagkasaserdote ni Melchizedek at pagkasaserdote ni Aaron? Tignan Oo. natin sa 17 and 18. Sister Yan. Sheila, pakituloy mo. Maganda yan. Sapagkat ito ang sinasabi ng kautusan tungkol sa kanya. Hmm. Ikaw ay saserdote magpakailanman ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Ayun. Kung gayon, inaalis ang unang tuntunin dahil sa ito'y mahina at walang bisa. Ayun. Yun, inaalis doon. Yung tuntunin. Tuntunin. Tuntunin tungkol Tungkol sa sa pagkasaserdote. Yun. Kasi dati, ang basis nila, kailangan galing ka sa angkan ni Aaron. Mga tao lang yan, no? No? Samantalang ipapalit yung pagkasaserdote ni Melchizedek na ang sabi, saserdoteng magpakailanman. Bakit sinabi? Kasi may narinig ako, sabi ng Ginong Eli Soriano, ito daw binabanggit dito sa 7:18 ng Hebreo na inalis, mahina, may kakulangan, walang bisa. 10 commandments daw eh. Layo, kapatid. Ang layo, ano? Ang Pero layo. tingnan nyo bakit sinasabi na yung tuntunin tungkol sa pagkasaserdote noon sa panahon ni Moses ay mahina at walang bisa? Pakibasa mo, Sister Sheila, 22-24. Ano bang pinagkaiba? Ayan. Ba't sinabing mahina sila? Tingnan natin. Dahil kay Jesus, tayo'y nakatitiyak ng isang lalong mabuting tipan. Dati, maraming saserdote ang naghahali-halili sapagkat namamatay sila at hindi nakapagpapatuloy sa panunungkulan. Yun. Ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman at Ayun. hindi siya mahahalinhinan sa kanyang pagkasaserdote. Yun naman Ayun pala. na Ganda, no? Bakit daw mahina at bakit daw walang bisa yung kautusan tungkol sa pagkasaserdote? Namamatay kasi. Kailangan kasi sila Palitan. May kapintasan. may kapintasan. Oo. Kasi kailangan pag namatay sa saserdote, papalitan Papalitan. naman. Papalitan. Samantalang si Kristo, hindi papalitan. Buhay buhay magpakailanman. Yun. magpakailanman. Yun yung kaibahan. Oo. Hindi ho yung mahina yung Ten Commandments. Hindi yun. Ang mahina yung order ng priesthood ng Old Testament. Yes. Kasi nga, namamatay yung mga tao. Pakibasa mo, Brother Robert, naman yung nasa verse 26 and 28. Ito pa yung kahinaan kung bakit pinalitan. Okay, patuloy po tayo sa chapter 26 to 7, 26. Sapagkat nararapat na tayo'y magkaroon ng gayong pinakapunong pari, banal, walang sala, walang dungis, hiwalay sa mga makasalanan, at ginawang lalong mataas kaysa mga langit. Hindi gaya ng ibang mga pinakapunong pari, hindi niya kailangang maghandog ng alay araw-araw. Yun. Una, para sa kanyang sariling mga kasalanan, at saka para sa mga kasalanan ng bayan. Ito'y ginawa niyang minsan magpakailanman ng kanyang ihandog ang kanyang sarili. Ayun. So, ibig sabihin, bukod sa nagsahalit-halili yung mga saserdote, yung mga inahandog nila, mga hayop lang. Ito na ikadugtong pa pala, kapatid. Sige, pakibasa mo. Sapagkat hinihirang ng kautusan bilang mga pinakapunong pari ang mga taong may kahinaan. Sino may kahinaan? Yung mga punong pari, Yung tao. yung tao na namamatay. Ngunit, ang salita ng panunumpa na dumating na kasunod ng kautusan ay humirang sa anak na ginawang sakdal magpakailanman. Kita Ayun. mo na. Ang Ang linaw linaw. ng talata, Ginoong Soriano. Mga kapatid, mga kaibigan, pagka meron huling Bible exposition ang dating daan, at tinanong ulito, at binasa ni Ginoong Eli Soriano, Hebreo 7:12, wag na ho kayong maniwala sa interpretasyon niya. Ayun. Let the Bible interpret itself. Ayun. Let the Bible speaks for itself. Kasi po, kung maniniwala ho tayo palagi sa paliwanag ni Ginoong Soriano, parang siya na lang po ang authority natin na hindi nagkakamali. Ayun. Buksan natin ang ating isip, tignan po ninyo yung mga kasunod na talata, ay makikita nyo iba po ang layo Ayun. sa interpretasyon at conclusion ni Soriano. Gusto niyang palabasin na yung kautos ang binago rito, 10 utos. 10 utos. Yung pala, pag tinuloy nyo,
ay hindi pala 10 utos. Tungkol pala sa pagkasaserdote. Kaya nga, lahat ng mga video ni Ginoong Soriano about Hebrews 7:12, binasa ko, hindi niya tinutuloy ang pagbasa. Kasi nga, lalabas yung Totoo. yung sinasabi. Na mamamali siya. Takot Yun siyang na nga. makita magkamali, maubusan siya ng membro eh. Kaya ang ganda ng pagkakasalin dito ng magandang balita Biblia sa 7:28. May mga kahinaan ang mga dakilang saserdoteng hinirang. Ayun. Hindi yung 10 utos may kahinaan. Yung dakilang saserdoteng hinirang ayon sa kautusan. Ayun. Subalit ang saserdoteng hinirang na may panunumpa ay Ayun. ang anak, banal magpakilanman, at ang panunumpa ng Diyos ay huling dumating kaysa kautusan. Ayun. So, tama po. Tama. Pinalitan yung kautusan. So, yung pumalit, yun yung sumunod. Yun. Ano yung sumunod? Yung sumpa ng Diyos Yun. na ikaw ay hihirangin kong saserdote magpakilanman. Ayun. Kaya Kita mo? tama yung sinabi rito, di ba? Yung huling dumating, which is sumpa ng Diyos kaysa kautusan. So, yung ipanalit sa kautusan, yung sumpa ng Diyos tungkol sa pagkasaserdote. Pangako niya eh. walang sinumpa o pinangako ang Panginoon hindi natupad. Sabi Amen. nga, wala sa inyong binhi, maliligtas kayo. Ito sinumpa ngayon. Sinusumpa ko magkakaroon ng mas dakilang saserdote na hindi namamatay. Tama. Yun. Kaya tama, Brother Robert, Sister Sheila, hindi ho pinalitan dito ang 10 utos. Ay, hindi 10 utos. Kasi kung pinalitan ng 10 utos dito, bakit hanggang ngayon pinagbabawalan mo sa mga kaibigang Katoliko ang paggamit ng Diyos-Diyosan? May mga presentation siya sa kanya pong Bible exposition pag Katoliko nagtatanong, bakit bawal ang Diyos-Diyosan? Babasahin din niya 10 utos. Bakit kailangan po bang sambahin ng mga tao ang mga rebulto? Hindi nga kailangan sambahin. Bawal nga sambahin yon, kapatid eh. Basahin natin ang 5:7 ng Deuteronomio. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan, nakawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila, o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ngayon, ang Diyos hindi conforme ron eh. Huwag kang gagawa ng mga inanyo ang larawan, graven images. Huwag mong yuyukuran sila, huwag mo silang paglilingkuran. Hindi nga dapat paglingkuran yun eh, kapatid. Bawal ng Diyos yun. Bakit pinagbabawal ang sumamba sa mga rebulto? Alam mo po kapatid, hindi natin pagbabawal yon. Pagbabawal po yun ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo luluhod sa mga ginawa ng kamay ng tao o sa mga rebulto. Hindi kaya ng ginto, kahit ng ginto pang pinakapurong ginto, na ilagay mo ron yung kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ayaw ng Diyos na tayo gumawa noong ganon. Basahin natin sa 5:7 ng Deuteronomio. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan na kawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila, o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibughuing Diyos, na aking dinadalaw ang kasamaan ng mga magulang sa mga anak sa 3 at sa 4 na salin ng nangapupuot sa akin. Payag ba ang Diyos na gumawa ka ng larawang inanyuan kahit ano pang kawangis ng nasa langit o nasa lupa o nasa ilalim ng lupa? Payag ba ang Diyos? Hindi po payag ang Diyos, kapatid na Eli. Payag bang lumuhod ka ron, kapatid na Mel? Hindi po, bawal po ng Diyos na lumuhod doon, kapatid na Eli. Tingnan mo nasa Biblia nila, bawal gumawa nun. Ginagawa, sumasamba sila, lumuluhod sila ron, kapatid na Mel. Tsaka, hindi ko pinalitan ng 10 utos ngayon kasi pagka ninakawan nyo si Ginoong Soriano, magagalit yan, didimanda ka yan. Kasi umiiral pa yung huwag kang magnanakaw. No? Huwag kang magnanakaw. In fact, ang sabi nga ni Ginoong Soriano sa isang video, meron sinabi si Ginoong Soriano tungkol sa pagnanakaw, yung utos na huwag kang magnanakaw. Sabi niya, huwag magnanakaw ay iniutos lang yan sa kamay. Kasi may nagtanong, ako po'y nag-aalangan doon po sa mga nakasulat na pinag-uutos po ng 10 utos po ng ating Panginoong Diyos. Katulad po ng halimbawa, ibibigay ko po sa inyo. Ano po, may kautusan po ang Panginoon na huwag kang magnakaw. Sa kabila po nito, may isa pang kautusan,
huwag kang magnais ng hindi mo ari. So, para po bang nagkakapare-pareho po yan? So, ang gusto ko lang po sa pagdalo ko pong ito ay maibigay po nyo sa akin ang solido, ang tunay ng 10 utos po ng Diyos. Brother Eli? Alam mo po kapatid, sabi niyo parang nagkakapare-pareho yung sa 10 utos na huwag kang magnakaw, tapos yung isa naman huwag kang magnasa ng hindi mo pag-aari. Hindi po magkapareho yan kapatid. Ang Diyos naman po hindi makulit eh. Kaya lang, hindi lang natin naiintindihan. Yung pong huwag kang magnakaw, iniuutos po yun sa kamay. Huwag kang magnakaw. Sa kamay po yun, sentralisado yung utos na yon. Pero, meron pong utos na huwag kang magnanasa o mag-iimbot. Sa puso naman po yun. Meron kasi hindi naman nagnanakaw yung kamay niya pero ninanasa ng kanyang puso. Kasi, ang inuutusan na sa akin, hindi lang naman yung kamay, hindi lang naman yung paa. Ang inuutusan, yung puso, yung kaisipan, yung diwa, yung konsyensya. May utos po ang Diyos dyan eh. So, ibig pala sabihin nito, pinalalabas ni Ginoong Soriano, na sa Old Testament, pagka nagnakaw ka, nilabag mo yung huwag ka magnanakaw. Ang nagkasaling kamay mo, hindi kamay ikaw. lang. Oo. Hindi ikaw. Ba't hindi, no? Kaya po, pag pinutol na yung kamay mo, absuelto ka na. Absuelto ka na. Mauubos ka. Oo. Natutuwa po kami sa ganong katwiran kasi saan ho kaya nabasa ni Ginoong Soriano? Nakakatawa pero dangerous. Dangerous teachings, Dangerous teachings. Kasi lumalabas dito, kaya ko po nabanggit tong video na sinabi ni Ginoong Soriano. At ang punto niya rito, hindi magkakontra yung huwag kang magnanakaw at huwag kang mag-iimbot. Kasi ang inuutusan sa huwag kang magnakaw, yung kamay, yung physical. Yung kamay, yung paa, lahat yan. Pati pagdating daw sa huwag mag-iimbot, yung puso ang inuutusan. So therefore, lumalabas kung atin pong i-analyze, parehong applicable pa rin sa panahon natin. Tama. Kasi hanggang ngayon may kamay pang nagnanakaw eh. Tama yon. So hanggat may kamay na nagnanakaw, applicable po yung huwag kang magnanakaw. Tama yon. Ito pa yung sagot niya doon sa huwag kang mangangalon niya. Ano sabi niya? Ang sabi ni Ginoong Soriano, binasa niya yung Mateo 5:27-28. Ang kautos ni Moises, huwag kang mangangalon niya. Kay Kristo. Basahin natin ang Mateo 5. Narinig ninyong sinabi, huwag kang mangangalon niya. Datapwat sinasabi ko sa inyo, na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala na ng pangangalon niya sa kanyang puso. Noong una sa Israel, bawal mangalon niya. Sa Kristiyano, titingin ka pa lang na may masamang hangad ka, bawal na eh. Kaya ngayon, hindi lang mangalon niya ang bawal. Bawal manood ng masamang tanuorin, manood ng bold, manilip, mamboso. Kaya kasi isang forma yan ng pangangalon niya. Katunayan, 2 Pedro 2:14. Na may mga matang puspos ng pangangalon niya at hindi maaaring maglikat sa pagkakasala. Pati mata ng tao nangangalon niya. Sa batas ni Kristo, pati yung mata mo pinagbabawalang mangalon niya. Sa una, batas, bawal mangalon niya. Pero kay Kristo, titingin ka pa lang sa babae, meron ka masamang hangad, bawal na eh. Bakit? Nakakapangalin niya ka dun sa pagtingin. Kaya pati yung panunood ng mahahalay, pambuboso, bawal na ni Kristo. Kung sa panahon ka ni Moises, hindi ka naman nangangalon niya, namboboso ka lang, di okay lang. Sa panahon ngayon, bawal yun. Sa panahon lamang ba ng panahong Kristiyano lang nagkaroon ng utos ng pangangalo niya sa mata? Hindi. Ayun ang di alam na Ginoong Soriano. Alam mo ba sa Old Testament, Sister Sheila, Brother Robert, sa Old Testament, panahon pa lang ni Moses, kahit ang mata mo, pwede ka na magkasalan, pakikiapid at siguro pangalan magandang niya. basahin natin. Pakibasa mo nga, Sister Pakibasa, Sheila, sa Sister bilang 15:39. Ayan. Sabi ni Ginoong Soriano, sa panahon ni Moses, pwede ka mamboso, pero huwag kang mangalo niya. Ganun ba? Tingnan nga. Sige. At sa inyo'y magiging isang tirintas upang inyong pagmasdan at inyong maalaala ang lahat ng mga utos ng Panginoon at gawin ang mga iyon upang huwag kayong sumunod sa inyong sariling puso at sa inyong sariling mga mata na sanhi ng inyong pakikiapid. Ayun. Biruin mo yan. Mga kapatid, ha? Ito'y Biblia. Biblia. Puso pala natin at yung mata, pinang-aapid.
Yun ang pagkakabanggit ng Tama, talata. tama. Ito sa Old Testament, sa Aklat ng Bilang. Iulitin natin talata. Bilang 15:39. Ang sabi ng Panginoon, huwag kayong sumunod sa inyong sariling puso at sa inyong sariling mata Ayun. na siya ninyong ipinang-aapid. Ayun, puso't mata. So, pwede pa lang makiapid ka na kahit sa puso at sa mata lang, kahit sa Old Testament. Saan nakuha ni Ginoong Soriano na pwede na mamboso sa panahon ni Old Testament? Ni Moses. Nag-iiba sa kanya, no? Ayun. Kung titignan mo nga doon, nagsimula yung pagkakasala ni King David Oo, Kasi oo. una niyang nakita si Tama. Oo. Si Bathsheba. Naliligo. Si Bathsheba Oo, naliligo. naliligo. Kung hindi niya nakita yun, malamang kung bulag siya. Oo. Siguro Pwede. hindi Tama papasok yun. sa isip niya Tapos na yung pagka-intensyon si Bathsheba. Tapos yung puso niya nagnasa na, kaya tuloy-tuloy. Eksakto. Tama yun. Oo, kaya mga kapatid, no, ito ipag-aaral sa Biblia. Biblia nga lamang po ang binabasa natin. Dito tayo ngayon sa 3. Kaya hindi na po yan ang batas ngayon yung 10 utos. Kulang po yan, kapatid. Kasampulan para sa Israel lang yan eh. Kaya nga gumawa ang Diyos ng bagong tipan. Kasi kulang po yan dati. Yan ang para sa Israel lang noon yan. Pero sa atin, iba na. Pakinggan nyo sa isang talata ng Hebreo 8:7. Sapagkat kung ang unang tipang yaon ay naging walang kakulangan, ay hindi na sana inihanap ng pangangailangan ang ikalawa. Sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanila, ay sinabi niya, narito, dumarating ang mga araw, sinasabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng isang bagong pakikipagtipan sa sangbahayan ni Israel at sa sangbahayan ni Huda. Ayun. Kaya pag dumating yung bagong tipan, kasi nakakita ang Diyos ng kakulangan. Habang tumatanda ang lahi ng tao, dumadagdag ang kasamaan, kulang na yung 10 utos. Kaya pagdating ni Kristo, hindi 10 utos eh. Ang utos po, natutuparin natin ngayon, yung ipinalit sa 10 utos. Sapagkat sabi ng Diyos, gagawa siya ng bagong tipan. Kaya nga meron ng bagong tipan sa Biblia eh. Kulang daw kasi ang 10 Commandments. Sa bagay, nasagutan natin to. At kaya daw gumawa ang Diyos ng bagong tipan. Tingnan natin kung kulang yung 10 utos dyan. Hebreo 7:8, Sister Sheila, pakibasa mo. Sapagkat kung ang unang tipang iyon ay walang kapintasan, hindi na sana kailangang humanap ng pangalawa. Sapagkat nang makakita ang Diyos ng kapintasan sa kanila, ay sinabi niya, ang mga araw ay tiyak na darating, sabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng isang bagong tipan sa sambahayan ni Israel at sa sambahayan ni Huda. Okay. Yun. Ito pala yung ginagamit na talata niya, Sister Sheila, na itong binasa mo. Well, ito po, hindi ho naman kakulangan sa 10 utos to eh. Hindi na naman to. Wala naman sinabing 10 utos dito, Brother Robert. Continuity na naman to nung pare eh. Yun, tama ka doon. 7, 8, 9 eh, kung basahin mo. Ang problema ho kasi, si Ginoong Soriano, pag gumamit ng talata, sabog-sabog. Tsaka proof texting, no? Wala ho sa context. Pero alam po ninyong itong ibinasa niya sa Hebreo 8:7-8, continuation to ng Hebreo 7 na binasa natin kanina, na yung binagong kautusan ay may kinalaman sa pagkasaserdote. Na hindi namamatay, yun nga ang point eh. Na walang kapintasan sa saserdote. Eksakto. Yung sinisimboluhan, tinindig yung tunay. Paano natin nalaman? Kasi binasa natin kanina yung Hebreo 7:28. Sapagkat inilagay ng kautusan na mga dakilang saserdote ang mga taong may kahinaan. Sino may kahinaan? Tao. Kapintasan, tao. Namamatay. Ngunit ang salita ng sumpa na kasunod ng kautusan ay siyang naglalagay sa anak na sakdal magpakilanman. Yung anak. Pag tinuloy natin sa 8:1, ito yung conclusion. Ang kinauuwian nga ng mga bagay na aming sinasabi ay ito. So, continuation pala yung chapter 8. Yes. Ang kinauuwian nga ng mga bagay na aming sinasabi ay ito. Yun. Meron tayong isang dakilang saserdote na nakaupo sa kanan ng luklukan ng karangalan sa mga langit, ministro sa santuario at tunay na tabernakulo na tinayo ng Panginoon, hindi ng tao. So tama, Brother Robert. Tama. Ito pa kapatid, sige, dugtungan pa natin sa Hebreo 9:11-12. Yan, sige. Ngunit, nang dumating si Kristo na pinakapunong pari ng mabubuting bagay na darating sa pamamagitan ng lalong dakila at lalong sakdal na tabernakulo na hindi gawa ng mga kamay ng tao sa makatwid ay hindi sa sangnilikang ito.
At hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga toro, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, siya ay pumasok na minsan magpakilanman sa dakong banal, sa gayo'y tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Amen. Yun yung inalis. Kasi dati yung ceremonial system, dugo ng baka, dugo ng kambing, ito dugo ng Kristong sakdal eh. Perfect na Kaya sakdal yung pinalitan doon, yung ceremonial. At yung kaparian, itinindig yung Melchizedek na walang hanggan, itong si Jesus ang tinutukoy. Hindi yung 10 utos yung may kapintasan. Correct. Sister Saka, Brother Ronald, kung susundan natin yung argument ni Brother Eli, sabi niya, yung 10 utos, para sa mga Israelita lang yan. Oo, Doon nga lang ibinigay. Pero kung papansinin niyo po sa Hebrew chapter 8, verse 8, kung saan ginamit niya rin po na talata, sabi niya po, ngunit nakita ng Diyos ang pagkukulang ng kanyang bayan. Kaya't sinabi niya, darating ang mga araw na ako'y makikipagtipan ng panibago sa bayang Israel at ang angkan ni Huda. Sa Israel din pa rin pala gagawa ng bagong pakikipagtipanan ng Diyos. Kasi at sa Huda. Sa kanya kasi, kay Ginoong Soriano, porque nakalagay noon Israel, nakipagtipan sa Israel. Sa Israel lang. Hindi kasama Pilipino. Sa New Testament, Israel din. Ang point natin dito, mali, kung susundin natin argument ni Ginoong Soriano, ito palang bagong tipan, hindi rin sa Pilipino. Para sa mga Israel at Huda kasi lang ang liwanag din. nga naman, binasa ni Sister Sheila sa 8:8 ng Hebreo, na ako'y gagawa ng isang bagong pakikipagtipan sa sambayan ni Israel. Sa Israel at sa bandera ni Huda. Asan dyan yung mga Pilipino, Ginoong Soriano? Hindi tayo kasama. Alam mo, sa atin, walang problema tong interpretation nito. Ang may problema ito kay Ginoong Soriano. Yun na nga po, mga Dapat kaibigan. pala hindi niya to ginagamit Dapat, dahil para sa kahit pala ang Israel bagong din to. tipan, Israel pa rin. lumang tipan at bagong tipan, hindi kasama si Eli Soriano. Ayun. Pero tayo, kasama tayo. Kasama tayo. Kasi, bahala siya kung ayaw niya sumama. walang Kasi sa pagbabago. kanya, kulang yung 10 utos. Ang Bible, kulang na rin. Oo, So, totoo yan. mahirap yun. Actually, sinasabi kasi rito sa ating pagtuturo, sa ating pananampalataya, Brother Robert at Sister Sheila, sabi sa Leviticus 24:22, magkakaroon kayo ng isa lamang kautusan sa taga-ibang bayan. Ayan. Ibig sabihin, sa atin ho kasi walang problema yung 10 Commandments sa Israel at yung 10 Commandments sa Pilipino, iisa lang. Gusto natin yun na igalang ang mga magulang, huwag papatay. Hanggang ngayon, hindi nalalaos yun. Hindi nalalaos yun, Brother Baka Robert. sa kanya nalalaos kasi yun. Gusto niya siguro pagka nagkaanak siya, hindi siya igalang. Tsaka walang pagbabago rito. Dahil unang-una, ang sinasabi ho sa atin ng talata ng Biblia, yung kautusan hindi naman mawawala eh. Sinabi ba ritong mawawala ang kautusan? Hindi. Pakibasa mo nga, Sister Sheila, sa Hebreo 8:10. Ayan. At sinasabi, sapagkat ito ang pakikipagtipang aking gagawin sa sangbahayan ni Israel, pagkatapos ng mga araw na iyon, sinasabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip at sa kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito. At ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Saan daw ilalagay po ng Diyos ang kautusan niya? Sa kanilang mga puso at isip. Hindi makakalimutan, kapatid, yung writing material mas matindi. Oo. Sa puso. Kasi pag binasa mo sa 9:4 ng Hebreo, yung pinagsulatan nun ng 10 utos, aron din dito sa Hebreo 9:4, na may isang gintong dambana ng kamangyan at kabanang tipan, at ang paligid ay nakakalupkupan ng ginto na siyang kinaroroonan ng sisidlang ginto na may lamang mana, at tungkod ni Aaron na namumulaklak, at mga tapyas na bato ng tipan. Ayun. Noon kasi sa Old Testament, tapyas ng bato. Ngayon, mas matibay, Brother Robert. Kasi tapyas ng puso at isip. Hindi mo makakalimutan. So, hindi nawawala yung kautusan. Ang nawala, yung pinagsulatan. Yung material, Yung material. Yun. Mas matibay ito. Mas matibay. Kasi kahit saan ka, may puso't isip ka. Kaya nga sabi, hindi na magtuturo ang tao. Dati noon, hinaharap pa sa 10 utos eh. Nagkasala ka ngayon, alam ng individual sa kanyang konsensya at puso. Ayun. Kaya mga kapatid, alam po ninyo, ito yung ginagawa natin pag-aaral. Ito'y para po sa inyo ring kaligtasan. Kasi po, itong sinasabi ni Ginoong Soriano tungkol sa 10 utos, na ito daw ipinalitan, hindi ho totoo. Tama po, Bible ang ginagamit niya, pero mali ho ang paraan ng kanyang paggamit. Pansinin nyo, sa lahat ng kanyang Bible exposition, pag ginamit niya yung Hebreo 7:12, pag ginamit niya po yung mga talata nating binanggit, na binagong kautusan, hindi niya tinutuloy ang pagbasa. Kasi po, taliwas ang kanyang konklusyon kaysa sa sinasabi ng Bible. Isa pa, kapatid, na bigyang diin natin, sabi dito sa mga awit 19:7, ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagpapanauli ng kaluluwa. Yes. Ang patotoo ng Panginoon ay tiyak
na nagpapatalino sa kulang sa kaalaman. Ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid na nagpapagalak sa puso. Ang utos ng Panginoon ay dalisay na nagpapaliwanag ng mga mata. So dalisay, perfect. Hindi. Perfect ang 10 utos. Pero sa kanya, kulang. Parang siyang mas perfect ngayon. Yun na nakakatakot, kapatid. Parang marunong siya. pa siya sa Diyos eh. Anyway, maraming salamat po at hindi ho natin natapos to, no? Meron pa tayo actually isang issue, no? Na dapat sasagutin yung tungkol dun sa pag-aaring ganap sa Gawa 13:39 at Galacia 6:2. Pero siguro pwede nating ihabol to, no? Sige, Isa na lang naman to. Ano ba yung sinasabi diyan, Sister Sheila, sa number 4? Hindi daw tayo na inaaring ganap ng kautusan ni Moses. So sa panahon natin ngayon, kautusan na ni Kristo ang dapat sundin. Kaya wala na yung 10 utos ngayon, kapatid. May bagong utos, yan ang kautusan ni Kristo. 13:39 ng Gawa. At sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay, na sa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Kaya yung 10 utos, yung kautusan ni Moises, iba na ngayon, hindi ka na aariing ganap dyan. Ang kautusan ngayon, hindi na yung kay Moises, kautusan na ni Kristo. Sa kanya, yung 10 Commandments, kautusan ni Moises, hindi na natin susundin. Hindi naman pala tayo ariing ganap dun eh. Hindi na naman niya naintindihan, kapatid. Hindi niya naintindihan yung konteksto. Pero alam niyo mga kapatid, ito ho, konteksto ho ulit ang sagot. Kapag kami nakakausap kayong member ng dating daan, konteksto po ang sagot. Tama yan. Ituloy niyo lang po ang pagbasa kasi binasa niya 13:39. Sige. Ayaw niyang ituloy kasi maiiba. Yun. Porque ba sinabi na hindi na ariing ganap ng kautusan ni Moises, tumigil na sa pangingilin ng sabat ang mga lagat at apostol? Hindi ho eh. Hindi. Pag tinunod nyo sa verse 42 at 44, iba ang sinasabi. Ayon po rito, ako nababasa sa Magandang Balita Biblia, ang Magandang Balita Biblia. Ibaba nyo lang po sa verse 42. Sige, kapatid. Ito po kasi part ng pangangaral ni Pablo nung sila'y nasa sinagoga ni Bernabe. Sa verse 42, nang sina Pablo at Bernabe ay palabas na sa sinagoga, inanyayahan sila ng mga tao na magsalita muli tungkol sa mga bagay na ito sa susunod na araw ng pamamahinga. Yun, o Sabat dito. So matapos sa araw ng Sabat, no? At pagkatapos ng pulong, sumunod kina Pablo at Bernabe ang maraming Hudyo at mga debotong Hentil na nahikayat mula sa relihiyong Hudaismo. At nagsalita sa kanila ang mga apostol at pinangaralan silang magpatuloy sa pamumuhay ng nararapat ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Ayun. Anong sabi nila Pablo? Dapat sinabi na nila Pablo, oy, hindi tayo rin ganap sa panahon ni Moses. Hindi na tayo mangingilin ng Sabat. Huwag na ituloy yan. Hindi. Ang sabi nila Pablo, ang sabi raw ng mga apostol, nangaral sila na magpatuloy sa pamumuhay ng nararapat sa kagandahang loob. So nararapat yung pagsunod at pagtalima. Kaya nung anyayahan sila na bumalik uli sa susunod na Sabat, sabi sa verse 44, nang sumunod na araw ng pamamahinga o Sabat, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagkatipon upang makinig ng salita ng Panginoong Diyos. Amen. Dapat sinabi na nila Pablo, hindi na tayo mangingilin ng Sabat. Yung susunod na Sabat, wala na yan. Dapat linggo na. Wala Hindi, walang ganon. Ay, konteksto lamang po. Kaya po yung sinasabi rito, susunod na natin explore tong Galacia 6:2 na kautusan na daw ni Kristo kasi meron pa tayong part 5. Okay, kapatid, tama. So maraming salamat po sa inyong pakikinig.